Sampahan ng reklamong kriminal si House Speaker Martin Romualdez dahil sa umano'y insertion o mga pagsiksik ng pondo sa 2025 budget. Magsasampa sina dating Speaker Pantaleon Alvarez, Attorney Jimmy Bondoc at grupong Citizens Crime Watch. Git ni Alvarez, hindi inapurbahan ng mga insertion sa Kongreso at hindi rin ito napagkasunduan sa Bicameral Committee. Nagkakahalaga ng 241 billion pesos ang umano'y insertion sa 2025 budget. Ikinagulat din daw ni Alvarez nang matanggap ang BICAM report na may mga blankong items pero nang pirmahan ng Pangulo ay kumpleto na mga ito. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang reaksyon ng House Leadership doon sa napipintong pagsampa ng criminal case laban kay Speaker Martin Romualdez at ang mga kapwa niya kongresista kaugnay doon sa falsification of legislative documents. Ito yung isasampa ni grupo ni Congressman Pantaleon Alvarez, Attorney Jimmy Bondoc at iba pa. If I'm not mistaken, ngayong araw, as early as possible, isasampa na yung kaso, criminal case. So, ano ang reaksyon ng kasamahan ni Speaker Martin Romualdez? Kasi si Speaker, tahimik lang yan. Minsan-minsan nagsasalita. Kaya lang, marami siyang mga lieutenants, o lalay na nagsasalita. Okay, ito, ang nagsalita si Congressman Kongkon. Sabi niya, stop diversionary tactics. Itinukos niya kay VP Sara. Itigil ninyo na yung pagda-divert nyo. Diversionary tactics daw itong pag-file ng criminal case against kay Speaker Martin Romualdez. Para daw mawala yung issue sa impeachment. Kaya ito, pinapailan ng kaso. Okay. Mag-focus daw, i-address yung impeachment complaint. Anong i-address niya? Wala pa nga impeachment, delayed niya eh. Tinatawanan lang sila ni VP Sara. So ito, sa balita 1PH, 1PH, Sara told, stop diversionary tactics, address impeach raps. House Assistant Majority Leader J. Kongkon said it was the height of political absurdity to raise issues against Speaker Martin Romualdez at this crucial stage. Height of political absurd yung walang kwenta. Walang kwenta daw yung pag-file ng kaso. Bakit walang kwenta? Diversion lang para mawala yung issue sa impeachment. Yan ang sabi ng kongresista. It would be best for the camp of impeached Vice President Sara Duterte to stop the diversionary tactics they have been employing. Ito, pag-file ng kaso, ini-employ ng mga kasamahan ni VP Sara. And focus instead on how she can survive the impending Senate impeachment trial. Okay. So, kahapon niya sinabi to. Okay, ito yung exact statement ni Congressman Kongkon. There is nothing more than a desperate move. This is, yung pag-file ng kaso, this is nothing more than a desperate move to discredit the impeachment process. The real battle here is not about the political wrangling that we expect, but the one which involves truth and justice. Wow. This should not be hidden using diversionary tactics. Ito, meron siyang pahayag tungkol sa Speaker. The Speaker has been instrumental in ensuring that the rule of law, is followed, and now he is being targeted to weaken the case
against the Vice President. This to me seems crystal clear, let alone the timing. The Speaker is suddenly criticized after the complaint was sent to the Senate. Andali ito, hindi pa, correct me if I'm wrong, hindi pa na-impeach si VP Sara. Nag-uusap na, nagsasalita na si Congressman Alvarez, sina Attorney Vic Rodriguez, sina Congressman Ungab nga falsification of legislative documents yung nangyari na yung blank items sa BICAM report after na napirmahan biglang na-fill in the blanks doon sa enroll bill. Sinasabi na yan at magpapile kami ng kaso. Sinabi na nila yan. So bakit sinasabi ngayon ng Congressman Kongko na bakit ngayon pa isinampa? Ngayon na to me, hindi ito related. To me, it's not a diversionary tactic. Ito talagang ginampanan lang ni na Congressman Pantaleon Alvarez. Tinupad lang nila yung salita nila na kakasuhan nila ang mga involved. So, ang VP Sara nakahanda na harapin. Tinatawanan lang niya nung sabi niya paghandaan, tinatawanan lang niya. Magalit pa kayo nung sabi niya na mas masakit pa maiwanan ng jowa kaysa pabayaan niya yung kampo ni VP Sara. Total, pag hindi siya maganda, tanggal siya sa pwesto. So, ito ngayon, kaabang-abang yung isa kong subscriber basahin ko yung message. General, sabi niya, kaabang-abang ngayon. May nag-message sa akin kanina yan. Ito. Ano ba yung? Kaabang-abang. Yan. Kaabang-abang. Nag-message siya kagabi, Sunday. Kaabang-abang. Bukas ngayon, General. Sasampahan na ng kaso ang tatlo. Romualdez, Dalipi. Si Congressman Kimbo, special mention. Tunay na bayani. According si Congressman Alvarez, sir. Yun. So, status update yung pinadala sa akin. So, yun. Monitor natin ito at mag-vlog ako once na naisampa na yung kaso. So, yan. Medyo hindi kaya natataranta na ang House leadership itong pagsampa ng kaso. Tingnan natin. Okay, mga kaibigan, salamat po sa inyong palaging panonood sa ating mga vlogs. Nagkakaroon tayo ng income dahil sa inyo. Ang ating income sa channel na ito is itinutulong natin sa talandig na tribo sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para ma-repair ang kanilang sira-sirang bahay. O kaya makapagpatayo ng bagong bahay. Namimigay din tayo ng livelihood assistance pagtatanim ng lakatan ng saging. So, salamat sa tulong niyo, panoorin niyo